Mga kontradiksyon sa Biblia. Part 1. Sinasabi ng marami na ang Biblia ang kumpleto at perpektong salita ng Diyos. Pero sa videong ito ay papakita natin na merong at least 10 kontradiksyon sa Biblia. Siyempre, hindi ito sufisyenteng patunay na walang Diyos. Dahil pwede namang may Diyos pero nagkakamali siya. Kanya lang, ito ay malaking sampal sa mga nagsasabi na perpekto ang Biblia. Unahin natin na ang ikalawang Samuel 24:1. Pansinin na tinutukoy dito kung sino ang nag-udyok kay David upang mag-census o bilangin ang mga taga-Israel at mga taga-Huda. Dumating ang panahong muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Sinabi niya, lumakad ka at bilangin mo ang mga taga-Israel at mga taga-Huda. Sino ang nag-udyok kay David para mag-census? Si Yahweh. Pero parehong kwento sa unang Kronika 21:1. Nais guluhin ni Satanas ang Israel kaya inudyukan nito si David na mag-census. Sino nga ba talaga ang nag-udyok kay David? Si Satanas o si Yahweh? Sunod ay ikalawang Samuel 24:9. Ilan ang nabilang na mga lalaking nakikipag-away o mga soldier? Ilan? Sa ikalawang Samuel 24:9, iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbong sandatahan. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 250,000. Ilan ang lalaban para sa Israel? Pansinin, 800,000. 800,000. Punta naman tayo sa unang Kronika 21:5. Pansinin, parehong kwento ito. Iniulat niya kay David ang kabuuang bilang ng kalalakihang maaaring gawing kawal. Sa Israel ay 1,000,000 at 100,000 at sa Huda naman ay 47,000. Ano ba talaga? 800,000 o 1,100,000? Sa ikalawang Samuel pa rin. Dito naman tayo sa 24:13. 3 taong taggutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sa talatang ito, nagpadala ang Diyos ng isang propeta kay David upang tanungin si David kung ano ang gusto niya, taggutom, pag-uusig o salot. Ilang taong taggutom o famine? 3 taon. Kung pupunta tayo sa unang Kronika 21:12, ganun din, 3 taon ding taggutom ang isa sa mga options ni David. Pero kung papansinin ninyo, sa ibang manuskrito, ang nakalagay dito ay 7. Pag sinabi nating manuskrito, tumutukoy tayo sa mga kopya ng Biblia. Marami tayong mga kopya ng Biblia at sa mga manuskritong ito ay hindi consistent kung 3 nga ba o 7. Pag-usapan naman natin si Ahaziah o Ahazias na isang hari. Sa ikalawang hari 8:26, sabi, si Ahazias ay 22 taon noon at 1 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ilang taon daw si Ahazias nang siya ay namuno? 22 years old. Pero sa ikalawang Kronika 22:2, 42 taon na si Ahazias nang magsimulang maghari at 1 taon siyang namahala sa Huda. Ano ba talaga? Ilang taon ba talaga siya? 22 o 42? Hindi pwedeng sabihing typo lang ito dahil noong isinulat ang lumang tipan ay wala silang ginamit na Arabic numbers. Hindi yung gaya natin ngayon na 22. By words nilang sinulat ito. Pangalawa, kahit tanggapin natin na ito nga ay isang typo, diin namin natin na hindi perpekto ang Biblia. Sunod, punta tayo sa ikalawang hari 24:8. Pag-usapan natin dito si Jehoshaphat
Jehoiakin, isa na namang hari ng Huda. Si Jehoiakin ay 18 taong gulang nang maghari sa Jerusalem. 18 taong gulang. 18 years old. Pero sa ikalawang kronika, 36:9, parehong tao ang tinutukoy. 8 taong gulang si Jehoiakin nang maghari at 3 buwan at 10 araw lamang siyang naghari sa Jerusalem. Again, 18 ba o 8? Kasali na rin sa kontradiksyon dito ang kung gaano siya katagal naghari. Sa ikalawang hari, si Jehoiakin ay naghari ng 3 buwan, 3 months. Pero sa ikalawang kronika, 3 months and 10 days. Baka naman sasabihin ng iba, talaga namang 3 months plus or minus 10 days. Pero teka, akala ko ba ito ay perpektong salita ng Diyos? Bakit may mga ganitong inconsistencies at inaccuracies? Kung kayang sabihin sa ikalawang kronika na 3 months and 10 days, bakit hindi yun sinabi sa ikalawang hari? Punta naman tayo sa ikalawang Samuel 23:8. Pansinin dito na ang pinag-uusapan ay kung ilan ang taong napatay. Ito ang mga pangalan ng mga magigiting na kawal ni David. Ang unay si Yosef-Bashevet na taga Takemon. Siya ang pinuno ng pangkat na kung tawagi ang 3. So yung chief ng batalyon. Sa isang laban, nakapatay siya ng 800 kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat. Ilan ang napatay niya? 800. Sa unang kronika, 11:11. Pansinin, siya pa rin to. Una sa lahat ay si Jasobeam, isang Hakmonita. Siya ang pinuno ng pangkat na 3. Kahit nag-iisa, nakapatay siya ng 300 kaaway sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat. Kayong mga nag-iisip, mapapansin ninyo na magkaiba yung numero, 800 at 300. Pero may mas matindi pa dyan. Iba ang pangalan ng leader o chief ng batalyon na ang tawag ay ang 3. Yosef-Bashevet sa ikalawang Samuel at Jasobeam sa unang kronika. Sino nga ba talaga? Sino ba talaga ang leader? At ilan nga ba talaga ang napatay? Pag-usapan naman natin ang Ark of the Covenant sa ikalawang Samuel 5 at 6. Kung babasahin ninyo ang ikalawang Samuel 5 hanggang 6, mapapansin ninyo na binalik ni David ang kaban ng tipan o Ark of the Covenant sa Jerusalem matapos talunin ang mga Filisteo. Pagkatapos lupigin ang mga Filisteo, si David ay kinilala ng hari ng Israel at kinuha niya ang kaban at ibinalik sa Israel. Pero kung babasahin natin ang unang kronika 13 hanggang 14, ganun pa rin. Parehong kwento, pero pansinin na ibinalik ang kaban ng tipan sa Jerusalem bago talunin ang mga Filisteo. Bilang panghuli, pumunta naman tayo sa Genesis 6:19. Hindi ko sinasabing bilang panghuli ay ito na yung huling kontradiksyon na matatagpuan sa Biblia. Marami pa. Pero dahil 10 lang ang pwede nating pag-usapan sa videong ito, gagawa pa tayo ng iba pang mga video. Sa Genesis 6:19, nagsabi ang Diyos, magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. This is a very familiar story in the Bible, diba? Ilan ang dinalang hayop ni Noah o Noe sa barko? Alam natin na isang pares ang pinakasikat na sagot dahil yan ay nasa Genesis 6:20. Ano nakalagay doon? Magsakay ka rin ng tig-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Malinaw yan sa Genesis 6, isang pares, 1 pair. Pero kung pupunta tayo sa 7:2 ng Genesis, magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at isang pares naman sa di malinis.
animals. Bah, biglang iba na ang rule. Hindi na 1 pair for every animal. 7 pairs na kung malinis, 1 pair kung hindi malinis. Pwedeng sabihin ng iba dyan na nagbago ang isip ng Diyos. Okay, pero akala ko ba alam ng Diyos lahat? Ibig sabihin, hindi pwedeng magbago ang isip niya dahil siya ay eternal and unchanging. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi ito patunay na walang Diyos. Pero, isa itong malaking patunay na ang sumulat ng Biblia ay hindi perpekto kung sino man siya. Kahit pa sabihin ng iba na perpekto ang salita ng Diyos pero yung mga nag-transcribe, yung mga nagsulat ay nagkamali, bakit hahayaan ng Diyos na magkaroon ng gusot sa sarili niyang salita? Kung tayong mga tao nga ay pag nagkamali tayo ng sinulat, ini-edit natin. O in the case of newspapers, nag-i-issue sila ng erratum. Ito pa kayang all-powerful at all-knowing na lumikha ng langit at ng lupa? Part 2 na tayo ng mga kamalian at kontradiksyon sa Biblia. Sinasabi ng mga relihiyoso na ang Biblia ang kumpleto at perpektong salita ng Diyos. Pero sa videong ito, mapapansin natin na may mga problema tayong dapat i-consider. Punta tayo sa Ikalawang Samuel 8:4. Gamitin natin ang Magandang Balita Biblia dahil may mga translation na medyo mahirap yung pagkasalin. Ang Magandang Balita Biblia ay gumagamit ng simpleng mga salita. 4. Sa labanang ito'y 1,700 kawal na nakakabayo at 20,000 kawal ang nabihag ni David. Ilan ang kawal na nakakabayo na nabihag ni David? 1,700. Parehong kwento pero iba ang detalye. Kung pupuntahan natin ang unang Kronika 18:4. Sabi dito, nakasamsam si David ng 1,000 karwahe, nakabihag ng 7,000 mga ngabayo. Ilan? 7,000 o 1,700? 7,000 ba o 1,700? Hindi pwedeng sabihin ng iba na ito ay typographical lang dahil hindi gumagamit ang mga sumulat ng Biblia sa original language nito ng Arabic numbers. Yung ginagamit natin ngayong mga numero na 1, 2, 3. Ang ginamit nila para isulat ito ay salita 7,000 spelled out. Sunod naman ay ang unang hari 4:26. Ang tanong natin dito ay ilang kwadra ng kabayo ang meron si Solomon? Sabi sa unang hari 4:26, si Solomon ay may 40,000 kwadra ng kabayo. 40,000. Pag pumunta tayo sa Ikalawang Kronika 9:25, sabi si Solomon ay may 4,000 kwadra. 4,000. 40,000 ba o 4,000? Saan diyan ang salita ng Diyos? Hindi pwedeng totoo yung dalawa dahil magkakontra sila. Pwedeng mali yung dalawa pero hindi pwedeng tama silang dalawa. Basahin naman natin ang unang hari 15:33. Ikatlong taon ng paghahari ni Asa sa Huda nang maghari sa Israel si Baasa na anak ni Ahiyas. 24 na taon siyang naghari at sa Tirza siya nanirahan. Kung pupunta tayo sa 16:8, naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasa noong ika-26 na taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Kailan naging hari ang anak ni Baasa na si Ela? Noong ika-26 na taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Ibig sabihin, when it was Asa's 26th year as the reigning king in Judah, si Ela naging hari ng Israel. Punta naman tayo sa Ikalawang Kronika 16:1. Parehong kwento pero tingnan ninyo ang detalye. Nang ika-36 na taon ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasa ng Israel ang Huda. Pinalibutan niya ng pader ang Rama upang walang makaalis o kaya'y makapunta kay Asa sa Huda. Ano ba? 26th year o 36th year? Malabo. Ikalawang Kronika naman 2:2. Anong sabi dito?
Si Solomon ay naglagay ng 80,000 katao na tagatibag ng bato sa kabundukan, 70,000 tagahakot at 3,600 tagapamahala. Ilang tagapamahala? 3,600. Parehong kwento, pero nakasaad sa unang Kronika 5:16, umabot sa 3,300 naman ang mga kapatas na namamahala sa mga manggagawa. Kanina, 3,600. Ngayon, 3,300 ang tagapamahala sa pagtayo ng templo. Pwedeng sabihin ng iba na hindi naman importante kung ilan. Wala naman tayong pakialam kung ilan ba talaga ang tagapamahala nung tinatayo ni Solomon ang kanyang templo, dahil hindi importante yan sa kaligtasan. Totoo naman. Pero, hindi nila pwedeng ipagkaila na merong inconsistency sa libro na sinasabi nila ay perpekto at galing sa may likha ng universo. Punta naman tayo sa unang hari, 7:26. Dito ay makikita natin na merong ginawang istruktura na naglalaman ng tubig. 3 pulgada ang kapal ng upuan at ang labi nito ay parang labi ng tasa, hugis bulaklak ng liryo. Ang ipunang tanso ay naglalaman ng 10,000 galong tubig, 10,000 gallons of water. Pero sa ikalawang Kronika 4:5, 3,000 baldeng tubig. Ano ba talaga? 10,000 o 3,000? Sa Ezra 2:6 naman, meron tayong statistics ng mga Israelita na pinakawalan sa Babylonia. Ilan sa mga ito ang anak ni Parat o Pahat Moab? Kasi sa English Parat ang pangalan nito pero sa Tagalog Pahat Moab. Sabi dito 2,812. Yan ang nasa Ezra 2:6 hanggang 20. Pero kung pupunta tayo sa Nehemias 7:11, nakalagay dito na 2,818 ang mga anak ni Pahat Moab na pinakawalan mula sa Babylonia. Pwedeng sabihin ng iba na maliit na pagkakamali lang naman. 2,812, 2,818. Ang pagkakamali lang ay 6. Pero hindi pa rin maipagkakaila na may pagkakamali sa Biblia. Sa Ezra ulit tayo, 2:8. Ilan ang anak ni Zattu? 945. Pero sa Nehemias 7:13, ilan ang anak ni Zattu? 845. Ano ba? 945 o 845? Kung ikaw ay ginagabayan talaga ng Espiritu Santo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, bakit ka magkakamali ng ganito? Sasabihin nila, maliit na pagkakamali lang naman. Yun na nga maliit na pagkakamali lang, hindi pa nagawa ng tama. Sa Ezra 2:12, ilan ang anak ni Azgad? 1,222. Pero sa Nehemias 7:17, 2,322. Ilan naman ang anak ni Adin? Sa Ezra 2:15, 454. Sa Nehemias 7:20, parehong tao. Adin, ilan ang anak? 655. Bilang panghuli sa videong ito, ilan ang anak ni Hashum? Sa Ezra 2:19, 223. Samantala sa Nehemias 7:22, 328. Mga kaibigang Pilipino, ito ay 10 lamang sa mga napakaraming pagkakamali at contradiction sa Biblia. Sa mga susunod na video ay ipapakita pa natin ang mga mas malalim pang pagkakamali na hindi napapansin ng mga tao dahil una, binabasa lang nila yung gusto nilang mabasa. Pangalawa, hindi sila nagbabasa ng Biblia. O pangatlo, hindi na lang nila pinapansin ang mga pagkakamali sa Biblia na nababasa at nakikita nila. Part 3 ng mga kamalian sa Biblia. Kung sa Part 1 at Part 2, nag-focus tayo sa mga numerical or mathematical errors sa Biblia, ngayon naman ay pupunta tayo sa ilang mathematical errors at iba pang mga obvious contradictions. Gaya ng sinabi ko sa Part 1 at Part 2, hindi ito patunay
na walang Diyos. Pero isa itong masakit na dagok sa mga nagsasabi na ang Biblia ay perpekto at walang pagkakamali. Maaring sabihin ng iba na itong mga pagkakamali na ito ay dulot ng pagiging tao ng mga sumulat ng Biblia. Pero kung sasabihin nila ito, ay inaamin nila na hindi perpekto ang basihan ng pananampalataya ng ilan. Meron ding mga magsasabi na ang mga kontradiksyon, kung meron man, at mga pagkakamali sa Biblia ay hindi naman importante dahil hindi naman tumutukoy ang mga ito sa mga bagay na basihan ng kaligtasan ng tao. Pero dapat nilang maisip na kung sa mga maliliit ngang detalye ay alam nating may mga pagkakamali, paano na kaya yaong mga malalaking detalye na importante sa kaligtasan ng tao? Unahin natin ang Ezra 2:28. Dito, pinag-uusapan ang mga anak ni Bethel at Ai. Sa Tagalog, Hai o Hay. Sa Ezra 2:28, nakalagay na ang anak nila ay 223. 223 ang kanilang mga anak o angkan. Pero sa Nehemias 7:32, parehong mag-asawa pero iba ang bilang. 123 lang. The difference is 100 points. Kung pupunta naman tayo sa Ezra 2:64, nakalagay dito na ang kabuuang bilang ng mga bumalik sa pagkabihag ay 42,360. Kung pupunta ka naman sa Nehemias 7:66, pareho 42,360. Aba, magaling, consistent. Pero kung bibilangin mo lahat ng numbers sa Ezra at sa Nehemias, gaya nga ng mga pinag-aralan na natin sa part 1 at part 2, the numbers don't add up. Kung titingnan natin, kung bibilangin natin sa Ezra, 29,818. Sa Nehemias naman ay 31,089. Alin dito ang totoo? Bakit may contradiction? Bakit may pagkakamali? Punta tayo sa Ezra 2:65. Dito, pinag-uusapan kung ilan ang manunugtog. Ilan ang manunugtog sa mga bumalik mula sa pagkabihag. Malinaw sa Ezra 200. Pero sa Nehemias 7:67, iba ang numero na binibigay sa atin. 245. Ano ba talaga? 200 o 245? Isa sa mga ito ang mali. Hindi pwedeng tama itong dalawa. Pero pwedeng mali ang lahat. Halina't pumunta naman tayo sa mas katakatakang kontradiksyon. Kung sa mga nakaraang video at sa unang bahagi ng videong ito ay pinag-usapan natin ang kontradiksyon sa mga numero, magtataka kayo na sa ikalawang Kronika 13:2, binabanggit kung sino ang ina ni Haring Abijah o Abias. Sabi sa ikalawang Kronika 13:2, ang kanyang ina ay si Mikaaya o Mikaayas na anak ni Uriel na taga Gibea. Pero sa ikalawang Kronika 11:20, ang nanay ni Abias o Haring Abijah ay si Maaka na anak ni Absalom. Ano ba talaga? Si Mikaas o Mikeas na anak ni Uriel ng Gibea o si Maaka na anak ni Absalom? Ito pa, palalimin pa natin. Kung pupunta tayo sa ikalawang Samuel 14:27, sinasabi dito na ang anak ni Absalom na babae ay si Tamar. Basahin natin. Si Absalom ito, may anak na 3 lalaki at isang napakagandang dalaga na Tamar ang pangalan. Teka lang, kanina sinabi natin na si Maaka ay anak ni Absalom. Pero ang anak na babae talaga ni Absalom ay si Tamar ayon sa ikalawang Samuel. Ano ba talaga? Basahin naman natin ang Josue 10:23 at 40. Sa 23, ganito ang sabi, "Ganoon nga ang ginawa nila, inilabas sa yungib
ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut, ng Lakis at ng Eglon. 40. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang kaburulan sa silanganan, ang mga nasa paanan ng mga bundok sa kanluran, pati ang mga lupain sa timugan. Natalo nila ang mga hari sa mga lugar na ito at nilipol ang lahat ng naninirahan doon at walang itinirang buhay ayon sa ipinag-utos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Unang mapapansin, ipinag-utos ng Diyos na walang itirang buhay. Patayin lahat. Pero hindi yun ang point natin sa videong ito. Ang point natin ay, nasakop ba ni Josue at ng mga Israelita ang Jerusalem? Sabi sa atin ng Josue, oo, nasakop ang buong lupain. Pero sa Josue pa rin, 15:63, ngunit hindi napaalis ng lipi ni Juda ang mga Jebuseo na naninirahan sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon kasama nilang naninirahan doon ang mga ito. Ano ba, nasakop ba lahat yung buong lupain o may ibang parteng hindi nasakop? Hindi malinaw. Panahon na siguro para idamay natin ang bagong tipan o sabi ng iba ay pangalawang tipan kasi hindi daw dapat sabihing lumang tipan dahil tipan pa rin o covenant pa rin daw yun. Idamay natin ang Mateo 1:16. Sa 1:16, ipinakikita ang lineage ni Jesus Christ. Sa Magandang Balita Biblia ay na-summarize yung lineage. Pero ang punto natin dito ay, sino ang ama ni Jose? Sino ang ama ni Jose? Si Jacob sa Mateo 1:16. Pero sa Lucas 3:23, sino ang ama ni Jose? Si Eli. Malinaw dito magta-30 taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Ipinapalagay ng mga tao na siya'y anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Eli. Sino nga ba talaga ang may anak kay Jose? Depende kung saang parte ng Biblia ang babasahin mo. Kung sa Mateo, si Jacob. Kung sa Lucas, si Eli. Ano ba talaga? Balik tayo sa Mateo 1:16. Kung papansinin natin dito, sinasabi na si Jesus ay nagmula o nanggaling sa kanyang mga ninuno na si Abraham at Haring David. Siyempre, alam natin na maraming anak si Haring David. Sinasabi sa atin ng Mateo 1:6-11 na dumaan kay David at sa anak niyang si Solomon ang lahi ni Jesus. Pero kung babasahin natin ang Lucas 3:31, sinong anak ni David ang dinaanan ng lahi ni Jesus? Si Nathan. Sino nga ba? Si Nathan o si Solomon? Siguro kung ang sumulat ng librong ito ay makapangyarihan sa lahat o siya ang nagpasulat nito, hindi naman siguro niya hahayaan na ang mga ganitong pagkakamali ay mangyari. Mateo 1:12 naman tayo. Sino ang ama ni Salatiel? Sino ang ama ni Salatiel? Sabi sa Mateo 1:12-16, si Jeconias. O sa Ingles ay Jeconiah. Pero sa Lucas 3:27, ang ama ni Salatiel ay si Neri. Basahin natin. At si Joanan ay anak ni Resa na anak ni Zerubabel, anak ni Salatiel na anak ni Neri. Sino nga ba talaga ang ama ni Salatiel? Si Jeconias o si Neri? Depende sa talatang babasahin nyo. Sa Mateo 1:13, sabi dito na si Jesus ay dumaan sa linya o sa lahi ni Zerubabel. Pero sino ang anak ni Zerubabel na dinaanan ng lahi ni Jesus? Sabi dito, Salatiel, Zerubabel, Abiud. Sino? Si Abiud. Pero kung pupunta tayo sa Lucas 3:27, sinong anak ni Zerubabel ang dinaanan ng lahi ni Jesucristo? Sabi dito, at si Joanan ay anak
anak ni Resa na anak ni Zerubabel. Hindi naman pwede na dalawang anak ni Zerubabel ang dinaanan ng lahi ni Hesukristo. Dahil ang tinutukoy natin dito ay direct ascending line. Hindi ka pwedeng anak ng tatay mo at ng tito mo. Ito pa ang nagpalala dyan. Kung babasahin natin ang unang Kronika 3:19, mapapansin natin na si Abiud at si Resa ay hindi anak ni Zerubabel. Dahil sa 19, ito ang sabi, ang mga anak naman ni Pedaya ay sina Zerubabel at Simei. Tatlo ang unang anak ni Zerubabel, sina Mesulam, Hananias at isang babae, si Selomit. Ang lima pang anak niya ay sina Hasuba, Ohel, Berekyas, Hasadias at Jusab-Hesed. 7 ang anak niyang lalaki. Wala dito si Abiud o si Resa. Paano nangyari yun? Isa ba itong malaking kasinungalingan o isang malaking pagkakamali? Bilang panghuli, punta naman tayo sa Mateo 1:8 hanggang 11. Sino ang tatay ni Ozias o Ozayas? Sabi dito ay si Joram. Joram, Ozayas, Zotam o Jotam. Pero yan ang nakasulat sa Mateo na nasa Bagong Tipan. Pero kung babalikan natin ng ikalawang kronika sa Lumang Tipan, ibig sabihin yung basis ng Bagong Tipan, sino ba talaga ang ama ni Uzias? Sabi dito, ginawang hari ng buong Huda si Uzias sa gulang na 16 bilang kahalili ng namatay niyang ama na si Amazayas. Sino ang ama ni Uzias? Si Amazayas. Pero sa Mateo 1:8 hanggang 11, sino ang tatay ni Ozias? Si Zoram o Joram. Ano ba talaga? Bakit walang internal consistency ang salita ng Diyos?